Good day mga idol, papunta ngayon tayo ng Silex. Meron tayong sorpresa doon sa mga bata. Pakakainin natin sila ng burger. Napakaraming burger mamaya mga idol. Doon natin lutuin doon sa may Silex mismo, para bagong luto, para masarap ang kain nila mamaya. So ito mga idol, yung karera kung saan nakalaban ng mga bata si Jermaine Prado tsaka yung dalawa niyang alaga, si Kim Bonilla at saka si Angelica Altamarino. Pinasali ko kasi yung mga bata sa open category dito sa may Silex. And dalawa yung nilagyan ko ng camera para makapture talaga natin yung karera. Tapos nung nalaman ko na lalaban si Jermaine against dito sa mga lalaki, nagkaroon ako ng idea. Bakit kaya hindi ko bigyan ng camera yung isa sa mga rider ko at sabihin ko sa kanya na tutukan na lang si Jermaine sa buong karera para malaman natin yung diskarte niya. So yung isa naman na si Jopay ay binigyan ko ng laya kung ano ang gusto niyang gawin sa karera. Usually kasi ay nagbe-breakaway si Jopay. So naisip ko na mainam na merong camera si Jopay para pag nag-breakaway siya at merong sumama sa kanya ng mga pro, at least meron tayong camera doon sa may harapan, di ba? Meanwhile, so ito mga idol, nakasetup na yung mga lulutuin na burger, no? Pumili tayo ng maraming burger, maraming buns, ketchup, mayonnaise. Pang gagamitin natin pang luto, itong induction stove. So hintayin natin habang kumakarera yung mga bata ay magluluto dito. Burger all you can. Ito po mga idol, hindi makalaro. Plus pag nagbaler loop kasi kahapon, napaka-iksi naman, tapos hindi ka na makapadyak. So balik tayo sa karera mga idol, habang nagpre-prepare ng mga burgers na kakainin yung mga ibang kasama natin doon sa may area dito sa may Silex, ay balik tayo dito sa may karera. And eto sa camera ni JB mga idol ay nakita nyo na nakatutok siya talaga kay Jermaine Prado. So ibig sabihin ginagawa niya yung kanyang role na sinabi ko sa kanya, which is to document yung karera ni champion Jermaine Prado. So eto siya mga idol, ayan o, sa harapan niya si Jermaine, naka-black si Jermaine and naka-specialized na bike. And ayan mga idol, so okay naman, ano, balik tayo dun sa may nagluluto naman. Ano, habang kumakarera mga bata, si John Ray nagluluto. Ano, marami-rami nang naluluto. So yung challenge natin mga idol, pabilis ang umubos ng isang supot. So tiga-anim sila. Paubos kaya nila yan? 6. Kabagay, galing sa karera yan, no? Buti na lang, meron tayong import, oh. Ha? Gayang bait na import natin, ha? Lapit na, pagka luto na lahat. Tapos pag dumating na yung mga rider natin, andun sa karera, start na natin to. So balik tayo ulit dito sandali sa may karera, update lang natin. Nandito pa rin si Jermaine Prado at yung kanyang dalawang mga alaga, si Kim at saka si Angelica. Hindi naman basta-basta malalaglag yung mga riders na yan kasi mga national champion yan, di ba? Si Jermaine Prado, di ba, kung ilang beses na nag-champion, tapos si Kim ay 2 beses na yata, and then si Angelica na napakalakas sa mag-ride din talaga. And then kasama rin dito or kalaban din dito ng mga BDT, yung mga ex-pro ng Nueva Ecija at saka yung mga current pros din, pero hindi lahat mga idol, yung iba nag-e-ensayo. Yung iba naman ay mga local teams na malalakas din ng mga riders. So balik tayo dito sa nagluluto mga idol. Kung nakikita nyo marami pang burgers na hindi luto, ang totoo niyan, ang target ko ay tig sa 10 silang burgers. Pero unfortunately ay kinapos tayo sa oras sa pagluluto and medyo tanghalian na nung medyo natapos, kaya ang nangyari ay naging tig-6 na lang. Dapat ay mas marami pa silang mga burgers. So balik tayo muna sa may karera mga idol. Di ba meron tayong 2 cameraman na rider dito, di ba? Si JB at saka si Jopay. Si JB ay para kay Jermaine at si Jopay naman ay pwedeng umatake kung kailan niya gusto mga idol. Pero meron tayong problema kasi meron tayong rider na nakasama dun sa may breakaway na walang camera. So anong ginawa natin? Nagpalipad tayo ng drone mga idol para makuha na natin yung action, ano, kasi kung hindi natin makukuha na ng action yung breakaway ay sayang naman yung pagbibideo natin sa karera, no, dahil hindi natin mapapakita yung pinaka-outcome. So dito mga idol ay naka-breakaway nga yung isang rider natin na taga Lubao, si Rodel mga idol, naka-breakaway, and ayan mga idol, kinuha na natin ng drone yung pinaka-action. Parating na sila. Parating na yung mga riders galing sa karera. Mga gutom na to.
Gutom na, gutom na. Gutom na. Shoutout kay Claudio, uwihan ka namin ng burger. Tayo ka dyan, uy! Ano? Nakakaya po pumalas kanina. Bakit? Nando po sila ate Jerome. So dito ang mga idol ay niluluto na lang yung mga last few burgers na kailangan natin para makumpleto natin yung tig 6 pieces per rider. Sinabihan ko rin sila na mag-prepare ng tubig kasi baka mamaya sa sobrang bilis nila na kumain ay mabulunan sila. Better safe than sorry, di ba? So yan, dito pinaprepare na nila yung mga burgers and kakaibang karera to mga idol, panoorin nyo. So ito mga idol, ito yung extra challenge natin sa mga bata. Galing na sila sa karera and alam ko gutom na gutom sila. So ang gagawin natin ay bubusugin natin sila ng burger. So ito, nagluto tayo ng napakaraming burger. And ang challenge ay kung sino ang pinakamaraming burger na makakain in 1 minute mga idol. So meron tayong premyo. Siyempre magkano? 500 pesos para doon sa pinakamalakas o pinakamabilis kumain. So hindi man sila nanalo doon sa karera, at least dito meron silang panalo. Diba, mga idol? Meanwhile, Montage. Tanga, bakit naman ang montage mo? Di dapat pa lang. O, di ano? Malungkot ang mga itik kasi di pa nagsisimula. Hindi pa! Tuwa ka doon sa isa. Lumayas ka nga dito eh. Dinig ko. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Oops, bago natin simulan ng ating challenge mga idol, ang ginamit nga pala natin ng pangluto dito sa ating mga burgers ay itong ating induction cooker na isinaksak natin sa portable power station natin, yung Bluetti AC180. So, ito mga idol, yung gamit natin sa pagluluto natin doon sa may burger, no? So, itong Bluetti AC180 na portable power bank. So, ang maganda sa kanya mga idol ay meron siyang DC output, no? Kung meron kayong tools na kailangan ng 12 volts, tapos meron siyang DC output na USB 4 na Type A and isang Type C. Kaya hanggang 100 watts nitong USB Type C na output, and then meron din tayong 4 na AC output naman na kaya hanggang 1,800 watts. So, ibig sabihin mga idol, yung 2 horsepower na aircon kaya niyan mga idol. So, kung bibili kayo ng portable power station mga idol, meron kayong mga dapat na hanapin sa unit. Yan kasi yung mga considerations kung bakit kayo bibili ng portable power station. Isa na dito yung capacity. So, syempre, dapat piliin nyo yung sakto na capacity para sa inyo. So, pangalawa, yung output ports. So, syempre, itong unit natin ay merong 4 na AC outputs, 4 na USB-A, isang USB-C at isang 12 volts na output. Yan ba ay sasapat na para sa inyo? So, ito mga idol, hindi kayo magkukulang dito kasi ang dami-daming AC output. Then, sa recharging option, so pwede ba siyang i-charge sa sasakyan? Pwede ba siyang i-charge using solar? Pwede ba siyang i-charge using AC input? Diba? So, pinakamaganda dito mga idol, meron yung lahat ng tatlo na yon. So, paano ba gamitin yung unit na to mga idol? So, unang-una ay i-on nyo muna siya. No? So, yan yung, pag in-on nyo siyang ganyan, makikita nyo yung kanyang current na charge. So, ito yun, 100%. And then, kung siya ay kinakargahan, nandito yung sa input, at kung siya ay dinidiskarga, or may nakasaksak sa kanya, para gamitin mo yung mga AC output na to, kailangan mong pindutin itong AC. Pero habang hindi nyo pa ginagamit, patayin nyo muna mga idol kasi kumukonsumo ng battery yan. And then kung DC output naman dito, kailangan pindutin nyo yung DC. So saan ba ito nagagamit? Kapag ka nagpa-pump ka ng gulong o kaya naman meron kang mga gadgets na 12 volts, pwede mong dito isaksak. So paano ba natin malalaman kung tatagal pa yung ating portable power station or hindi na? So, ang maganda dyan mga idol, dito sa portable power station na to, pag sinaksak mo yung gadget, sasabihin niya kung ilang oras pa yung natitira na pwede mong gamitin yung gadget na yon. For example, magsaksak tayo ng power, yun, mga idol, umilaw na, oh. Makikita nyo, nakalagay dito, 67.5 hours bago madiskarga yung battery using this light. So, ito mga idol ay meron siyang wireless charging dito sa ibabaw kung nakikita nyo. Yan. So, charge natin yung phone. 96% pa siya. So, tingnan natin kung gaano katagal din. 67.5 hours din. So,
So ito mga idol, electric fan naman ang ikarga natin. Saksak natin dito. 24, 25 hours, 26 hours. Pero 1 lang yon. Paano kung 2 mga idol? Mas malakas. From 29, naging 31, and naging 22 hours. So maliit lang yung diferensya, no? So pindutin natin yung number 3. And then 20 hours, 21 hours yung pwedeng abutin. So pwedeng 2 gabi na walang kuryente mga idol. Magsusurvive kayo. So on natin to ngayon mga idol. So yan, ang lakas ng konsumo ng electric kettle, 8.8 hours. Ang mainam naman dito mga idol, ito ay mabilis lang siyang kumulo. So hindi mo naman kailangan yung 1 oras para mapakulo siya. Next naman ay testingin natin yung tire inflator. Isaksak natin dito sa may Bluetti AC180 and bombahan natin yung gulong ng kotse namin. And based dito sa test natin ay kaya niyang bombahan yung gulong na to for up to 10 hours mga idol. So sobra-sobra na yun mga idol para mabombahan yung gulong natin. Aside from dun sa mga specs na nabanggit ko kanina, ito pa yung magagandang features na dapat na malaman niyo. Una ay fast charging siya. Kaya mo siyang i-charge from 0 to 80% in just 45 minutes. Meron siyang 5 years warranty, so sigurado kayo na tatagal yung battery nito ng mahabang panahon. And then, kung gusto nyong i-monitor yung portable power station na to via cellphone, meron siyang smart app control. Pwede mo rin siyang dalhin sa outdoors kasi portable and easy to carry siya mga idol. And last but not the least, yung battery niya ay kayang tumagal up to 10 years or up to 3,000 cycles. Ito rin yung battery technology na gamit ng Tesla ngayon mga idol. Kung interested kayo mga idol sa AC180 Portable Power Station, ilalagay ko yung link sa may description sa baba. Para pag-click nyo yun, diretso na kayo sa website nila. With that mga idol, balik na tayo sa challenge. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ay, nababagan! 1 minute to 500 pesos yan. 500. Ay, alasin mo ako! Ay, ala nyo, kaya ganun kadalig kainin yan, ha? 30 seconds! Kalahati na! 30 seconds! 30 seconds! Woo! 30 seconds! Bumabagal! Ulang yan! Musiklist na ba talaga kayo? Ulang niya! 17! 15 seconds left! 15 seconds! Kaya parang sila nangunguna. Parang nangunguna yata si Bebe. Ay, si ano? Si Rodel! Aga! 2, 1, stop! Baba! Baba! Titingnan natin, ha? Dito. Yung kay JB. Ang nakain niya ay isa't kalahati. Kulang pa eh. Kay JM2. Dalawa. Ako, malakas ah. Nasa bibig naman eh. Nasa bibig na eh. Okay lang yun, nasa bibig na eh. Diba? Ito, kay Wak. 1 and 1/4 lang. Nakakagina pala ng mga taga-baler sa kainan. Ito, kay Pepper. Ako, may tinggol kasi ito mga ito. May sugat yung labi. Kaya, yan. Almost 2. Ha? 1 and 3/4. Kay Mac. Siguro, kaya ganyan lang nakain yan. Kasi kain na ng kain yan. Mapakabal siguro. Kay Jopay, nagtatago. Nakaisa lang? Kala ko pa naman mauubos nyo yung isang supot. Ginagat na po kasi. Oo nga eh. Ito. Tawa ng tawa. Nakaisa lang din. Ngayon mukhang may champion tayo mga... Napakaliit ha! Kita nyo naman, napakaliit. Pero napakalakas kumain. Si Rodel. Ako, hindi yata nagkumagahan to. Napakadaming nakain. 2 kalahati. Vic, ano sinasabi mo?
So yun mga idol, I hope nag-enjoy kayo sa maiksi nating video. Alam ko yung mga bata na busog sila sa burgers and yung mga natira ay kinain pa rin nila after nung video na to. Sa part 2 ng video na to mga idol, ipapakita naman natin yung karera nila against Jermin Prado and yung mga alaga niya. So hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli, peace!